ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngayong araw po ay August 3, 2025. Mga kasama, ito yung sitwasyon ng lugar natin ngayon. Dito sa United Muslim Brotherhood Farmers of San Juan, Alta Rizal. Ito yung karsada namin, lubog sa baha. So, matagal yung lupa kasi yung lupa natin, patag. So, ito yung madrasa natin. Yung madrasa natin, mag 4 weeks na hindi nakapasok yung mga bata. Gawa nung malalim yung tubig. Kasi yung tambak ng karsada namin, medyo mababa pa. So, ito, karsada din yan. Ito. Karsada yan, papunta na yan doon sa laot. So, ito naman yung mosque na ipapagawa natin. Ito na napailan na. Sana. So, ito yung sitwasyon namin. Medyo malalim yung tubig. Kaya, sinasa namin yung mosque. Ito, karsada ito. Since 2017 pa, nandito na kami sa lugar na ito. Na hindi na mabilang yung bagyo na dumating sa amin, na kahit isang beses, hindi pa kami nakatanggap ng kahit anumang ayuda dito sa lugar na ito. Dito kami sa Taytay Rizal, Municipality of Taytay Rizal. Simula pa noong 2017, nandito na kami. Kahit isang ayuda, wala kami natanggap dito na ayuda. Sa dami ng bagyo na dumaan sa amin, may isang ayuda, wala kami natanggap dito. So, yun ang problema. Kahit anong ayuda, wala mo kami natanggap. Pero, ito ang masakit. Medyo pinagdadamutan pa kami sa pagpasok ng aming mga materyales. So, hindi pa namin alam kung kaninong order yung pag-start ng mga materyales namin. Kaya yung mosque natin dito na standby, meron kaming pondo na materyales sa hardware na worth of 40,000. Hanggang ngayon hindi pa may pasok kasi pinawalan kami. Ang balita ko dyan sa labas, merong gagawin dyan na road widening. Kaya humingi sila ng stop muna yung pasok ng materialis sa lahat ng mga homeowners dito. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin naman yung road widening dyan sa labas. Parang stop din. So, ang problema, itong mosque natin, lubog na itong lumang mosque. Abot na ito ng tubig. So, sa isang buwan na, hindi kami nakapagsala dito sa lumang mosque namin dahil pinasok ito ng tubig. So, pinasok ng tubig kaya hindi kami nakapagsala dito. Ito, ito yung loob ng mosque namin na luma. Sana itong live ko na ito, mga kaibigan, mga kasamahan, may share natin. Hanggat sana, hiling ko may makarating kay Senator Ruben Padilla, Abdulaziz Al-Haj, kay Senator Bongo, kay Senator Bato, na sana matulungan kami dito na maayos yung mosque namin. Saka madagdagan yung tambak ng karsada namin, gawa nung ito nga, medyo mababa pa. Kami naman po ay hindi kami professional squatting syndicate na sinasabi ng iba. Squatting syndicate, hindi kami dito mga squatting syndicate. Hindi kami dito illegal entry. Hindi kami dito forcible entry dahil meron po kami pinanghawakan na dokumento sa lupa na ito. At hindi po kami basta-basta lang pumasok.
Nagbabayad po kami sa may-ari ng kalupaan, kaya po nandito kami. Kaya meron po kami pinanghawakan na dokumento. Bukod doon sa dokumento ng aming lupa na tinitirikan naming mga bahay, ay nagkaroon din kami ng certificate ng Urban 4. Nagkaroon din kami ng certify ng barangay. Ang pagkuha ng barangay certify ay hindi ka basta-basta bibigyan. Ipapasok ka sa session. Ilalabas mo ang dokumento mo kung ano ang karapatan mo sa lupa bago ka bibigyan ng barangay certify. So nabigyan ako ng barangay certify, ibig sabihin yung dokumento na pinakita ko ay nag-certify ang barangay na hindi gawa-gawa lamang na dokumento yun. So ito yung mga kabahayan namin, lubog sa baha, na dapat hindi pipigilan yung pagpasok ng aming mga materialis para maayos namin yung aming mga lugar, yung mga bahay namin. Totally, nung pumasya dito sa amin si Party List Congressman Colonel Busita, nung closing ng aming madrasa, anong date ba yun? July? Kalimutan ng basta nasa February ba yun? Closing ng madrasa natin. nakalimutan ko yun. Basta nung closing ng madrasa natin dito, itong 2025 na napasya dito sa amin si Congressman Colonel Busita. Nung napansin niya itong lugar namin, sobrang naawa sa amin. Sabi niya dato, ako ay kumakandidato ngayon ng senator, kaya matalo man ako o manalo, magpasyal kayo sa opisina ko para mapag-usapan natin kung paano kayo matulungan dito. Dahil ngayon ko lang sabi niya nakita na marami palang mga kapatiran na hindi napapansin ng gobyerno. So ito, simulat nandito kami, 2017 pa. Ngayon lang ako nakagawa ng video na live dahil sobrang naawa na ako dito sa mga kasama namin. Kaya sana mabigyan kami ng solusyon dito na yung karsada namin madagdagan ng taas, magkaroon kami ng ilaw at saka tubig dito dahil marami na kami dito na nakatira. 2017 pa kami dito nakatira, panahon pa ni Mayor Gakula. Noong panahon ni Mayor Jorik Gakula, medyo nagkaroon din kami ng konting hindi pagkaunawaan. Siyempre, nagulat siya bakit nandito kami. Pero, nung nalaman niya na kami ay naka-accreditation sa kanyang munisipyo, naka-accrediting kami sa kapulisan, pati sa barangay. So, nung lagi sila nagkakandak ng demolition at nagkaroon ng pagkakataon na makita ni Mayor Jorik Gakula yung dokumento namin. So mula nung nakita ni Mayor Jorik Gakula yung mga dokumento namin, ay wala na siyang nasabi na hindi naman kami inutusan na sige mag-ayos kayo ng mga bahay ninyo. Pero hindi naman kami tinigilan na niya kami na pagbawalan. Kasi nakita niya mga dokumento namin. Wala siyang utos sa amin na mag-ayos kami ng mga bahay namin. Pero yun naman ang ginawa niya. Hindi na kami pinagbawalan mula nung nalaman niya na may mga dokumento kami. So, nung pumalit na si Mayor Alan de Leon, doon na kami nagkaroon ng karsada kasi binigyan kami ng certificate ng Urban 4 para makapag-develop sa area na ito. Nung panahon ni Mayor Jorik, tulay lang ang gamit namin mula doon sa highway, papasok dito. Nagtutulay kami kasi may tubig din. So kailangan ng tulay. Mula na upo si Mayor Alan de Leon, doon kami nagkaroon ng karsada. Pero yung tampak namin ng karsada, ito medyo mababa pa. Kaya nga, sana nga madagdagan pa ito, mapatungan pa yung karsada namin. Dahil marami na kami dito ng mga residente.
ang session namin dito, ang census sa amin dito, nung national census, umabot kami ng 400 plus. Pero maraming mga kabahayan dyan na nadala ng Baguio, Water Lily, yung mga bahay nila, kayong iba, medyo na naglaylo pa, pero nagmumonitor din sila. Pagbaba ng tubig, babalik din sila para ayusin uli yung kanilang bahay. So, yun, sana kung sino man ang makapanood sa video na ito, may share hanggat may parating kay Senator Robert Padilla, kay Senator Bato, at kay Senator Bongo, kay Senator Rodante Marcoleta. Ang dokumento namin nung congressman pa si Senator Marcoleta ay pamilyar sa kanya itong dokumento namin, gawa nung meron siyang receipt, copy na accreditation sa association namin. So, yun lang po mga kasama, mga kaibigan. Ito po ang sitwasyon namin. Uulitin ko lang, simula 2017, nandito na kami sa lugar na ito. Sa dami ng bagyo na dumaan sa amin, may isang ayuda, wala kami natanggap dito. Kaya tama yung sinabi ni Party List Congressman Colonel Busita na dato, ngayon ko lang sabi niya, nakita na marami palang kapatiran na hindi napapansin ng gobyerno. So sana mula sa live ko na ito ay medyo mapapansin kami sana ng ating gobyerno. At wala kayong problema, magiging problema dito sa amin. Itong aming association, itong aming homeowners ay mahigpit na nagbabawal sa lahat ng ipinagbabawal ng gobyerno. Simula sa umpisa pa namin, mahigpit na nagbabawal kami dito sa lahat ng ipinagbabawal ng gobyerno, kagaya ng drugs, kagaya ng mga mahilig magdadala ng baril na hindi authority, kagaya ng mga makakaliwang grupo, kagaya tulad ng ISIS o Freedom Fighter o CPP, NPNDF. Ayan ang hindi namin tinatanggap ng mga members dito sa aming association. Kaya bago namin tinatanggap ang isang membro na nagnanais magkaroon ng sariling bahay, dahil ang karamihan dito sa amin ay puro mga kapos na ito sa pangupahan, wala na itong kakayanan mangupahan ng kanilang mga bahay, kaya nandito kami. So lahat ng mga members dito, bago sila nakapasok ay dumaan sa katakot-takot na orientation, na yun ang orientation ko, kung sino yung mga illegal ang gawain, ay wag na mga ngarap na makakuha ng islat ito dahil hindi namin kayo tatanggapin. So pinangako ko na kung sino man ang nakapasok o naging membro dito sa association namin, sa homeowners namin, na ang sabi, wala siya doon sa apat na yon na nabanggit ko na ayaw ng ating gobyerno, na mas ayaw ng ating agama Islam. Na bandang huli malalaman ko, meron din pala siyang kahit isa lang doon sa gawain na ayaw ng ating gobyerno, ay pinangako ko sa kanila na ipahuli ko sila ng harap-harapan sa ating mga kapulisan kung sino ang gumagawa o sino ang gagawa ng illegal dito sa aming kinasasakupan. So yun, wala po kayong magiging problema dito sa amin kung sino ang sa gobyerno na tutulong sa amin, dahil hindi po kami mga illegal na mga tao. Kami po ay mga sibilyan lamang na nangangarap magkaroon ng tahimik na isang lugar. Kaya ito ang namin, magkaroon kami dito ng mosque na pagsasambahan namin, magkaroon kami dito ng madrasa na mapag-aralan ng aming mga anak ng upang suriin nila o aralin nila ang Islamiko dito sa lugar nito, upang matuto yung mga bata, yung mga anak namin sa disiplina ng Islamiko. So yun lang mga kaibigan, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.